Kinita ng isang consumer group sa bawas singil sa tubig sa Abril. Pero hindi pa man iyon na ipapatupad. Taas singil naman ang nakaamba sa Hulyo. Nakatutok si Julius Segovia. Simula sa Abril, may bawas singil sa tubig sa Metro Manila. 21 centavos per cubic meter sa Maynilad, habang 44 centavos sa Manila Water. Malakas kasi ang piso, kaya bumababa ang Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA. Ito yung sinisingil batay sa galaw ng foreign exchange para sa pagbabayad ng foreign loans ng water concessionaires. Pero naliliitan ng consumer group na Water for All Refund Movement o WARM sa bawas singil. Bakit po FCDA lang? Bakit hindi po natin tignan yung tinatawag nating SERA, yung Current Exchange Rate Adjustment, which is much more bigger. Halimbawa po, never na nagkaroon po ng adjustment sa ilalim ng SERA. Paliwanag ng MWSS, may rate reduction din sa FCDA noong Enero. Kaya lang hindi naramdaman dahil mas malaki ang itinaas sa base charge dahil sa inflation. Yung movement kasi ng ating FCDA, yung ating bumababa siya. Last quarter nga lang, we also had to take into consideration yung inflation, di ba? Medyo, we still have a positive inflation. That's why medyo na-offset yan. Ang tubig po ay basic human right, pero napakataas po ng halaga ng tubig. Ayon sa MWSS, libre naman daw talaga ang tubig mula sa dam. Pero ang binabayaran ng mga consumer, ang pag-treat sa tubig upang masiguro itong ligtas, pati na ang paraan para ito ma-distribute mula sa dam papunta sa bahay-bahay hanggang sa ating mga gripo. Magmula doon sa treatment plant, ngayon papunta ngayon sa mga bahay natin, sa mga tanggapan natin, yun ang binabayaran natin, yung conveyance na yan. To get to you, to clean the water, to make it potable para mainom natin siya, para safe siya, yung mga bagay na yan ang binabayaran natin. Pero bumaba man ngayon ang singil sa tubig, posible naman itong tumaas ulit sa Hulyo. Nakatakda kasing repasuhin ang rates sa singil sa tubig na nangyayari kada 5 taon. Ang Maynilad, hiling ay 10 pesos and 30 centavos per cubic meter na dagdag singil. Ang Manila Water naman, 5 pesos and 83 centavos. Pero sabi ng grupong WARM, hindi ito katanggap-tanggap dahil patuloy na sinisingil sa mga consumer ang nagastos, kahit sa mga proyektong hindi natapos. Hanggang ngayon, pangarap pa lang yung Live Bandam Project, pero since 2008, kinukolekta sa atin. How come nangyayari ito? Dapat ang regulatory office tignan ito. Kanino ba sila talaga kakampi? Kakampi ba sila ng mga water consumers? O baka nakikipagsabuatan na sila dito sa mga konsesyonaryo? Very, very unlikely. Yan ang masasabi ko sa inyo. Okay. Ang nasabi ko nga dati is just one thing, Please trust us to do our jobs well and to do them properly. Okay. We have the best interests of everyone in mind. Ang relationship namin ay regulator at regulated company, So lahat talaga tinitingnan nila. Tapos very clear kasi sa concession agreement kung ano lang yung pwede namin gawin. Okay. So it leaves very little room if at all. Ng ganon. Definitely wala. Kasi lahat ay sumasailalim talaga sa masusing pagre-review nila. Pero hindi kontento ang consumer group na WARM sa paliwanag. Handa raw silang magsampa ng class suit laban sa MWSS at 2 concessionaires. Oras na mapatunayang may sabuatan at overcharging sa singil sa tubig. Julius Segovia, Nakatutok, 24 Oras.